Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. Ako nga po pala si Liza na tubong Marikina. Ang dalawa sa aking mga unang isinend ay na-feature na sa Sindak Short Stories. By this time, magbabahagi naman ako para dito sa Hilakbot at ito'y kuwento po ng guro sa aking panganay na anak noong grade 7 pa lamang siya. At ito ay patungkol sa aming eskwelahan. Sa kasalukuyan po kasi, hinati sa elementary at high school na kumbaga pinagsama na po sa iisang eskwelahan, ni-renovate at pinaganda na. Subali yung dating CR namin na may punong malaki ay napunta na sa high school pero hindi pa po pinutol yung malaking puno na una ko na pong nabanggit sa aking mga unang sinend na kwento. Itong matandang punong ito ay naging bahagi na ng ginawa nilang garden sa likod nun at yung dating CR po doon ay naging classroom na ng high school. Nagkaroon daw po ng camping sa school ng mga Boy Scout noong grade 7 kaya dun po sila natulog ng magdamag sa room na malapit sa puno kasi yun po yung pinakamahaba at maluwag na room na pwede nilang lagyan ng tent at matutulugan. Yung bintana po ng classroom, kung titignan sa labas, ay kitang-kita po doon sa red yung punong malaki. So nung buong maghapon at bago maghating gabi, wala naman daw silang nararamdaman doon. Pero ang hindi nila alam, dun pala nila mararanasan ang hindi nila malilimutang eksperyensya sa buong buhay nila. Natulog na daw po silang lahat at ito nga yung room na malapit doon sa puno. Hanggang sa nagising ang isang guro dahil may nadidinig daw siyang umuungol. Bumangon tuloy ang naturang guro para silipin kung sino iyon pero karamihan daw sa mga Boy Scout na naroroon ay tulog hanggang sa mapagtanto ng naturang teacher na may isang Boy Scout sa gawing dulo ang tila baga binabangungot at sa kanya nanggagaling yung ungol. Nang maalimpungatan daw ito, bigla siyang nagsisisigaw. And then after daw nito, another Boy Scout naman mula sa kabilang tent ang binabangungot kaya hindi na daw po sila natulog lalong-lalo na yung dalawang guro at binantayan na lang daw ang mga bata kaso nung 2:30 na ng madaling araw, hindi sinasadyang nakaidlip yung dalawang guro at nagising na lamang daw po silang lahat kinabukasan na puro pasa at galos ang lahat ng kanilang mga katawan. Nakapagtataka lang kasi Sir Red na yung mga nagtamo ng pasa at galos ay yung mga Boy Scout lamang pero itong dalawang guro ay wala. Sa labis na pagtataka, wala naman din daw pong makapagsabi kung may natatandaan daw bang nabangga o tumusok sila sa kung saan para magkaroon ng ganong klaseng mga galos o pasa. Ang kwento nga po ng ibang binangungot ay nasa loob daw sila ng malaking puno at pilit daw silang hinahatak ng isang itim at matangkad na nilalang at doon na nagkahilakbutan nang malamang pare-pareho sila ng panaginip. Ito naman pong susunod ay karanasan ng aking pangalawang anak noong nakaraang taon lamang. Siya po ay kasalukuyang pumapasok bilang senior high and at the same time ay working student din. Ang kinuha niyang schedule ay night shift so ang pasok niya ay 6 p.m. to 2 a.m. kaya kadalasan ay nakakarating po siya ng bahay ng 3:00 ng madaling araw. Malapit lang po sa bahay ang work niya sa kabilang barangay kaya walking distance lamang. Maganda na rin iyon para makatipid. Yung eskwelahan po ay malapit lang din po sa bahay namin kaya madadaanan po niya iyon bago makarating ng bahay.
Wala po siyang kakaibang naramdaman ng mga sandaling naglalakad siya ng araw na iyon dahil kahit papaano ay may tambay pa rin naman daw siyang nakita. Kaso nung bandang street na daw po namin at saktong wala ng katao-tao, hindi niya akalain na meron pa palang pahabol na magaganap at hindi niya mawari. Basta't ang feeling daw niya pagtapak niya sa street namin ay hindi niya maintindihan. Hindi din daw po niya ma-explain kung bakit niya naisipang tumingin sa gilid niya nung oras na iyon sapagkat doon sa gilid ng nilalakaran niya si Red ay makikita doon ang 4 na palapag na building na kung saan ito po yung bahagi ng eskwelahan na sinasabi ko nga na walking distance din mula sa bahay namin. So syempre madilim yung buong classroom. Madilim yung buong gusali. Pero may naaninag daw ang anak ko mula doon sa loob. Marahil dahil na din sa tumatamang liwanag doon sa poste, pumapasok ang liwanag sa bintana ng classroom. Yung unang room daw po na nadaanan niya, napatingin siya at nakita ang isang babae na nakasalamin at naka-uniform na pang teacher. Nakasilip lamang daw ito sa bintana habang nakangiti sa kanya at tinititigan ang kanyang paglalakad. Sa pag-aakala ng anak ko na pagod lang daw siya o antok, binalikan niya ito ng tingin ngunit naroroon pa din daw ito. Hindi pa rin umaalis ang titig sa kanya at doon sa mismong posisyon. Kumaripas na lamang daw po sa sobrang hilakbot ang anak ko hanggang sa makarating siya sa bahay. Graduation day ko po noon, Sir Red, taong 1997, grade 6, nang maranasan ko naman ang pangyayaring hindi ko rin inaasahan na magiging traumatic up until now. After kasi ng graduation namin, lahat po ay naisipan munang magpakuha ng larawan bago umuwi. Kumbaga souvenir man lang at yung gamit nga pong camera noon ay yung lumang bersyon ng Kodak na madedevelop mo lang sa pamamagitan ng film o yung negative. Naisipan po ng nanay ko na kunan kami na magkakasama ni tatay malapit sa puno at nakailang shots po siya doon. Pati po kami ni nanay ay nagpicture din ng magkasama. Hanggang sa kinabukasan, sa oras na napadevelop na po ni tatay ang mga picture. Nagulat at nagtaka na lamang kami kung bakit may puting liwanag sa larawan namin ni tatay. Yung liwanag niya, Sir Red, ay para talagang kaluluwa na humarang sa mukha ni tatay kaya parang naputol ang ulo niya sa larawan. Pero lahat ng iba pang mga larawan na na-develop ay maayos ang kuha. Bukod tangi lamang po ang kuha namin ni tatay na malapit sa puno ang may ganun. Kaya naisipan po ni tatay na ilapit at ipakita ito sa albularyo na kapitbahay lamang namin. At nung unang tingin pa lamang po ng albularyo sa larawan, gusto na daw po niya itong ipasunog sa amin, punitin or ibaon sa lupa. Nagtaka po kami sa gusto niyang mangyari, kaya nagtanong kami kung ano ang pinakadahilan. Ang sabi sa amin, masamang pangitain daw ito at ito'y nangangahulugan ng kamatayan. Mamamatay daw si tatay kung hindi namin ito susunugin o kaya pupunitin or ibabaon sa lupa. So ang ginawa namin ay agad naming sinunog. Akala namin ay nabali ang ikangay sumpa pero ang sabi po sa amin ng albularyo, wala namang kasiguraduhan na mababali agad ang pwedeng mangyari kay tatay. After nito, Sir Red, lagi pong nagpapahiwatig si tatay sa akin na parang nararamdaman na daw niya na mawawala na siya. As in mawawala na daw siya sa mundo.
Ako ang sinasabihan niya palagi na kapag nawala na daw po siya, huwag ko daw pababayaan si nanay at ang mga kapatid ko. Tulungan ko daw si nanay na mag-alaga sa kanila. Laging ganun. Parang talagang ramdam na niya na mawawala na siya. Yun po yung naghahatid sa akin ng takot at pangamba. Kaso Sir Red, nung nag-second year high school na po ako, doon po nangyari yung isang kaganapan na kinatatakutan ko. Bigla pong inatake sa puso si tatay at namatay. Nang namatay si tatay ay yun na rin po yung araw na hindi ako nakapasok kinabukasan, pero hinihintay po ako ng kaibigan ng kaklase ko na sunduin ko siya sa bahay nila para sabay kaming pumasok. So 5 a.m. pa lamang po, pumupunta na ako sa bahay nila para sunduin siya dahil 6 a.m. ay start na ng klase namin. Sumasakay pa nga po kami ng jeep noon kaya maaga po kaming pumapasok para hindi rin malate. Pero ewan nung araw na iyon, hindi ako nakapasok. 4 a.m. din kasi nasa morgue na po kami ni nanay. Nakaupo sa labas at inaantay lang po ang sasabihin sa amin ng nurse. Dalawa lang po kami ni nanay noon. Takot na takot, iyak ng iyak. Ako po kasi yung nakaupo sa hallway nang bigla din po na mapansin ko ang pag-flicker ng ilaw sa hallway. Napayakap na lamang ako kay nanay nang nagpatuloy ang pag-flicker ng ilaw sa hallway. Natakot din talaga ako ng sandaling iyon at parang ang mas nangibabaw ang takot ko kesa sa lungkot. Pero malaman-laman ko na lang na yung kaklase ko rin daw pala ay merong naramdaman na kakaiba. 4 a.m. daw nang may marinig siyang malakas na kumakatok sa kanilang bahay. Nagising siya dahil naroon lang din naman daw po siya malapit sa pintuan sa sala. Akala daw niya ay ako yun at sinusundo na siya. Pero pagbukas daw po niya, walang tao. Walang kahit na sinong nasa labas ng pinto. Hanggang sa nalaman na lamang niya na hindi ako nakapasok dahil namatayan po kami. Ito naman pong susunod kong ibabahagi ay karanasan naman ng aking panganay na anak. Nursing student po ang aking anak na ngayon ay nagtitraining na po sa iba't ibang ospital kung saan sila ina-assign ng CI nila. Nangyari daw ang lahat ng ito sa isang private hospital bandang Rizal at tulad na lang ng ilan sa mga karanasan ng inyong mga legit na subscribers o listeners, nagiging smooth flowing o normal ang daily routine nila. Pero pagsapit daw ng 3 araw na siya lamang ang naka-duty, dito niya naranasan ang isang kahihilakbutan na karanasan. Bawat grupo po kasi daw nila, dala-dalawa sila na magka-team. So 2 silang na-assign sa 3rd floor at ang 3rd floor na iyon, base sa mga kwentuhan ng mga kasamahan nila, ay meron daw pong doppelganger o nanggagaya ng mga CI nila. Madalas daw po nakikita ng guard na may babaeng nakaputi at mahabang buhok na naruroon lamang daw sa isang bintana ng 3rd floor. Paminsan, nakakasalubong daw po nila ang CI nila at kapag binabati o kinakausap, hindi ito nagsasalita. Hindi man lang lumingon at dire-diretso lamang daw ang paglalakad. Kaya iyon ang ipinagtataka ng lahat ng mga nagdu-duty sa gawing 3rd floor. After ilang minutes, pagbaba daw nila sa elevator, dito nga't may naabutan sila na CI na nanggaling sa nurses station ng 1st floor. Kinausap daw nito ang ibang nagdu-duty na nurse ng oras na iyon, pero nagtaka sila kasi ang bilis naman daw pong nakababa nung CI nila naghagdanan lamang daw po ito at sila naman ay nag-elevator. Nagkatinginan na lamang daw po silang magka-team. Yung photo na pinadala ko, Sir Red,
ay kuha pa po iyan ng guard sa labas ng building sa may bintana ng 3rd floor, bandang 3:00 pasado ng madaling araw. Ito rin yung same time na may naririnig daw po silang kalabog, kaya naisipan daw nitong guard na tumingala at yan ang nakunan niya. Kung sakaling maisasama ninyo sa inyong video, sa mga listeners, kayo na po ang humusga. Hello sa inyo Kuya Red at sa mga solid listeners at mga HTV positive pa. Please hide my full name but you can call me Ja. Avid listener since 2019. Quick reveal lang Sir Red kung paano ko po kayo nadiskubre. It happened na yung isang kaibigan o batchmate ko ay nag-Facebook story at kayo po yung feature niya doon. So na-curious ako and eventually naging daily sound trip ko na po kayo, whether nasa trip or I'm just doing my work. Itong ibabahagi ko sa inyo ay isang masasabi kong weirdong panaginip. Ito yung katulad nung isang listener na nag-share ng kanyang story about seeing heaven and encountering Jesus. So I also want to share mine. Dito po sa aking dream na ito, sinusundan ko daw ang aking papa sa isang building where we call tenement sa lugar namin. It is a 7-story building at walang elevator dito, pero may hagdan at rampahan. So ayun nga, sinusundan ko si papa ko at sa rampa daw kami dumaan. Dito sa panaginip, malayo ang pagitan namin ni papa ko until nakarating kami sa rooftop. Doon ay nakita ko ang aking papa. Mahinahon lamang at marahang naglalakad, pero tuloy-tuloy lang siya. Hindi siya lumilingon sa akin. Hindi ko nga din po alam kung bakit hindi ko man lang siya natatawag o sinisigaw ang salitang papa. Sa panaginip kong ito, may gate pa yung pinaka-rooftop. So binuksan ko siya. Pumasok daw ako doon. Hindi rooftop ang nakita ko, pero isang clear, calm sea. White skies at na-amaze ako talaga sa background na iyon dahil napakakalmado. But when I am about to follow my father na hindi ko na makita kung saan din nagpunta, may naaninag akong isang lalaki. Maniwala man kayo sa hindi Sir Red, pero kalintulad siya ng itsura ng isa sa mga apostle ni Jesus. Yung tipong matangos ang ilong, mabalbas, mahaba ang buhok at ang suot ay ang tipong nakikita mo sa mga pelikula katulad ng The Bible. Hinarang niya ako at yung guy na iyon nagsabi sa akin na bumaba ka na, hindi ka pa pwede dito. Nung oras na binanggit niya sa akin ito, doon na ako nagising. After some time of contemplating, bigla ko ding naisip na baka sa heaven mapupunta yung papa ko, and it makes me feel so blessed and happy to think. Salamat sa pagbabasa kahit maikli lamang Sir Red or hindi nakakatakot, pero kasi nawiwirduhan ako lately sa mga napapanaginipan ko. Meron pa akong iba pang mga ibabahagi, lalong-lalo na yung mga vivid at yung mga creepy ones na pwede ko pang i-share sa inyo soon. More power Sir Red at sa lahat ng bumubuo ng inyong team. Nais ko lamang ibahagi Sir Red ang hindi ko talaga maintindihan na serye ng masasabi kong sleep paralysis ko. Ang nangyari kasi Sir Red ay ganito. Maaga akong dumating dito sa opisina at dahil nga wala pang masyadong tao, nag-decide ako na matulog o maidlip pa ng kaunti dahil ang bigat pa talaga ng batok ko na kalaunan ay mistulang aakyat na ang sakit sa aking ulo. Meron din po kasi akong ininom na gamot kagabi
at ito ay para sa mga pagpapantal sa aking katawan. Nung una ay nakaidlip ako sa aking mismong mesa, pero pagkalipas ng ilang minuto, nagising ako dahil tinapik ako ng katrabaho at katabi ko sa cubicle na si Selly. Sinuggest niya na kung gusto ko daw at hindi ako feeling well ng araw na iyon, matulog na lamang ako sa kabilang silid. Mas malamig daw doon at hindi ako mapapansin ng mga tao o ibang kaopisina namin. So sinunod ko yung payo niya at naidlip ng saglit. Tutal nakain naman na ako. Pumunta ako sa kabilang kwarto at dahil nga't antok na antok, agad akong nakatulog. Pagkaupo ko pa lamang sa upuan sa opisina sa sulok ng kwartong iyon. Ang sumunod na nangyari ay labis na nagpakaba sa akin na hanggang ngayon nga po hindi ako makapaniwala na akala ko lang ay mga naririnig ko lamang sa mga sleep paralysis horror stories ninyo. Habang natutulog ako, bigla-bigla nagising daw ako sa tunog ng malalim at parabang garalgal na boses. Ang unang pumasok nga sa isipan ko ay baka dumating na yung isa sa mga boss ko dahil naalala ko nga na yung sarili ko ay naroroon sa isang sulok ng kwarto. Magtatangka na sana ako na imulat ang aking mga mata pero hindi ko po talaga nagawa. Hanggang sa ito na. Habang tumatagal, nagsasalita na siya na nagsasalita ng same na malalim at garalgal na boses. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nito at hindi ko rin magawang lingunin kung nasaan siya naroroon hanggang sa napunta na sa pinaka-weirdong bahagi, which is yung sinasabi o yung mga salita na winiwika nitong akala kong boss ko ay parang nagiging katunog ng Aba Ginoong Maria sa tuwing dinadasal siya ng maraming tao. Yung bang tunog na sinisikap niyang gawing ritmo. Hindi ko na rin alam kung ano na ang nangyari pero nakakapangilabot dahil na-realize kong hindi pala talaga ako gising. Ang diwa ko ay nakakulong sa isang bangungot. Ang nakakapagod pang eksena, para akong nasa loop, Sir Red. Paulit-ulit na nangyayari iyon to the point na parang nakakabingi na yung ginagawa niyang ritmo na hindi ko alam kung dasal o kung isa bang ritual na. Hanggang sa lumalim ng lumalim at naririto na bumibigat na lalo ang aking nararamdaman. Mas lalo pong lumalim ang boses ng tao o baka demonyo na iyon habang hindi ko alam kung nasaan siya naroroon. Hanggang sa parang na-stuck na ako. Kung hindi ako nagkakamali, parang maka-4 o 5 beses ko nang nakita yung parehong eksena. Parehong-pareho pa rin ang sinasabi niya. Hanggang sa walang ano-ano. Hindi ko alam kung may divine intervention o sadya nga lang talagang nakaukit sa aking tadhana na agad-agad akong magigising. Hindi ko rin alam talaga, Sir Red, kung sleep paralysis ba ang naranasan ko dahil hindi ko naranasan na parang tumigas lahat ng kalamnan ko sa katawan hanggang sa hindi na nga ako makagalaw ng tuluyan. Nagawa ko pa nga, Sir Red, na sampal-sampalin ang aking mukha para lang ma-confirm na nasa reality na ako. Hanggang sa na-realize kong naririto na nga ako sa mundo. Hingal na hingal at parabang nag-jogging ng ilang kilometro. Pero naroroon pa rin ako sa parehong upuan. Nagpapanik tuloy ang aking kalooban. Naaalala ko yung paulit-ulit na nangyari sa akin kanina. Nakakatakot dahil parang kung sakaling hindi pala ako nagising ay matutuklasan nilang akong isang matigas na bangkay na lang kung sakasakali. Ang ginawa ko ng sumunod ay lumabas na ng kwarto. Doon na ako napansin ni Selly at ng iba ko pang mga kaopisina. Namumutla daw ako at tinanong kung anong nangyari. So nagtungo o umupo na ako sa aking cubicle.
Sinubukan ko na kalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at kahit gusto ko pa sanang i-process ang lahat, kailangan nang magsimula ang aking trabaho dahil pagtingin ko sa oras, mag-aalas 8 na pala. Hindi ko na rin kwento sa kanila, Sir Red, ang tunay na nangyari sa akin at sinarili ko na lamang. Magpasa hanggang ngayon nga at kahit anong pilit nila sa akin, ayaw ko talaga na maalala kasi natuto din akong magdasal dahil sa nangyaring iyon. Sa katunayan ay itinigil ko na rin kahit papaano yung aking medisina na tinake nung gabi bago mangyari sa akin ito dahil sa isip-isip ko, hindi kaya't isa rin yun sa naging epekto kung bakit ako binangungot.